Yung isa, umutang ng 500, yung isa umutang ng 50. Parehas hindi sila makapagbayad. Pero ano ginawa nung nagpautang? Parehas kinancel yung mga utang nila. Parehas silang pinutol sila doon sa utang. Okay na yung utang nyo, bigay ko na yun sa inyo. So, sabi ni Jesus, tingin nyo, sino ang mas magmamahal doon sa nagpautang? Sumagot yung Pariseo, ang sagot niya, siyempre yung pinalaya, yung mas malaki ang utang. Anong sabi ni Lord? Ganoon din sa pananampalataya. No? Mas kaunti ang pagmamahal ng pinalaya sa kaunti ang utang. Kanina nabanggit natin na since tayo ay mga Pilipino at malaki ang utang ng Pilipinas, bago pa tayo ipanganak ang isang batang Pilipino, may utang na agad. At babayaran niya yun sa pamamagitan ng pagbabayad niya sa mga tax. Kaya dapat yung mga tax na yan, hindi natin pinagmamalaki. No? Na sabi, nagbabayad kami ng tax. Dapat ang amin ay sa amin. May point yun, pero hindi yun dapat pinagmamalaki. Dahil mostly, ang tax natin na pupunta sa pambayad ng utang ng Pilipinas. Pero bakit yun bring-out up? It is because kahit hindi ka nakatira sa Pilipinas, kahit pinanganak ka sa first world country, ano yung mga first world country? Japan, US, kahit yung bansa mo ay walang utang, ang katotohanan, lahat tayo ay may utang. The life that's supposed to be a gift, ang buhay na sana ay libre, regalo, na binigay ng Diyos kay Adan at kay Eva, naging isang utang nang pumasok ang kasalanan. Lahat tayo ay may utang. At ang pambayad sa utang na yon ay kamatayan. Romans 6:22. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, nung tinubos tayo, we are redeemed. We are redeemed by the Lamb of God, Jesus Christ. Tinubos tayo sa ating utang ng kasalanan. Minsan hindi natin pinapansin. Kasi hindi naman nakikita in figures. But it is the most realistic than our problem financially. Than our utang problems. No? Ang utang natin sa Diyos, ang mas totoo kaysa mga utang na pera natin. Kaya, gusto ng Panginoon na ma-realize mo, no, na binayaran niya na ang malaking utang mo, which is yung kasalanan. Kung kayang bayaran ng dugo ni Jesus, ang iyong kasalanan, ang pinakamalaking utang ng tao, kayang bayaran ng Panginoon ang utang mo financially. Pero huwag mo sabihin sa inutangan mo na, si Lord magbabayad yan. No? Si Lord magbabayad yan through you pa din, kasi ikaw yung nangutang. Malulupit yung iba eh. Mangungutang, sabihin doon sa inutangan, si Lord magbabayad yan. Kasi Christian ako eh. You are not holding a good testimony kapatid. Maging responsible ka sa iyong mga utang. You need accumulate wealth. Magpayaman ka para ikaw ay hindi mangutang or makapagbayad ka sa utang mo. No? Pero hindi lang yun ang pamamaraan, lalo na kung ikaw ay Kristiyano. You need to remember, if you cannot borrow, kung kaya mo palang hindi humiram ng pera, kakayanin mo ding magbigay. Aspire to give. Kung seryoso ka sa sarili mo na hindi talaga ako manghihiram ng pera, maging seryoso ka din
sa pagbibigay. Hindi lang sa church, sa iyong kapwa, sa mga mahihirap, sa humihingi ng tulong sa iyo. Kung kaya mo palang magbayad ng utang, can settle your debt, ibig sabihin, kayang-kaya mo din maging kontento. No? Kung seryoso ka na, wala napautang na talaga ako Ito na yung tunuro sa akin ni Lord Kailangan ko talaga manghiram Kasi minsan yun yung ways ni Lord for you to pay. Ay to borrow talaga. Hindi masama ang mangutang. No? Ang masama ay yung hindi ka nakukontento. Kung kaya mo palang magbayad ng utang, kaya mo ding maging kontento. Pastor Jay, nakautang na ako Okay lang. Wala naman masama sa pagiging nangutang. Kasi babayaran mo naman yan Magbabayad ka naman. Ang masama, kung hindi ka na marunong kontento. Kung kaya mo palang magpayaman, seryoso ka sa pagpapayaman, nagtatrabaho ka, ibig sabihin, kaya mo ding magtiwala sa Panginoon. You can anchor your hope, yung pag-asa mo sa Panginoon. Ano mo mas madali? Magtrabaho at kumita or umasa sa Panginoon? Ano mas madali? Umasa sa Panginoon. Umasa sa Panginoon. Yung iba mas nahihirapan umasa sa Panginoon kasi hindi daw nila nakikita si Lord Kaya sila nagtatrabaho ng matindi. Kung mas madali sa'yo ang umasa sa Panginoon, mapalad ka. Kung hindi madali sa'yo ang umasa sa Panginoon, okay lang din. Hindi yun masama. Kung magpayaman ka, magsipag ka, magsikap ka para yumaman. Pero, huwag mong kakalimutan na sa pagpapayaman mo, kailangan mo pa rin umasa sa Panginoon. Ito ang hindi nakikita ng mga tao. Yang dilaw dyan. Yan ang hindi na nakikita. Diyan sila bulag. Kaya anong result? No? Kapag ikaw lang ay umiiwas sa utang, kapag ikaw lang ay nagbabayad ng utang, kapag ikaw lang ay nagpapayaman, anong resulta nito? Burden. No? Nakalaya ka, pero para kang nasakal. Para kang napagod. Parang ayaw mo na. Since ayaw mo na, the Lord is calling you to surrender your life sa Kanya. The answers for that, if you can avoid borrowing, you can also aspire to give. If you can acquit your debt, you can also attain contentment. If you can accumulate much wealth, you can anchor your hope in God. Dito po tayo magtatapos mga kapatid. Since tinubos na pala tayo ng Panginoon sa ating mga utang, ano ang sasabihin natin kay Lord? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, di ba na? Thank you, Lord. I just wanna thank you. There will be a heart of gratefulness. Dito po tayo magtatapos sa 1 Peter chapter 1. Sige po, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Peter chapter 1. It is a message for us, Christians, by Apostle Peter. Medyo mahaba po ito kasi buong chapter 1 ang babasahin natin. Pero gusto ko pong pakinggan natin ang mabuti at pakinggan natin ano ba ang pasasalamat dito ni Tito. Ng puso may pagpapasalamat. God, banal na salita. In 1 Peter chapter 1, no? Kapag kayo ay nagugulumihanan, nawawala ng pagpapasalamat sa Panginoon, pagbulay-bulay niyo yung 1 Peter chapter 1. Ito ang dapat nating iuwi sa araw na ito. No?
Trials are temporary death. Death are temporary trials. God redeemed it through Jesus Christ, giving us holy life and eternal glory. Ang mga pagsubok ay mga panandaliang utang. At ang mga utang ay panandaliang pagsubok. Pero lahat yan ay tinubos na ng Panginoon. Habang kayo nagbabayad ng mga utang ninyo, no, maging malaya kayo habang nagbabayad ng mga utang. Piliin nyo ang Diyos. Makontento sa Kanyang salita, sa Kanyang biyaya. Umasa sa Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pagpapalaya sa aming mga utang, Panginoon. Hindi madali, Panginoon, ang mamuhay na may mga binabayaran, Panginoon. Ngunit sa inyong kapangyarihan, ang aming mga utang ay mababayaran din namin, Panginoon. At kami ay mamumuhay ng payapa, mamumuhay ng may kasaganahan, habang ikaw ay hinihintay namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, madatnan mo kaming maging tapat, Panginoon, sa iyo, at hindi sa mga pera na meron kami at sa mga pera na wala kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na mas mapalapit pa sa inyong mga salita at mamuhay ng may kabanalan na naayon sa inyong Panginoon. Salamat, Lord, ikaw ang mapupurihan sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus,